What is up you guys and welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako ito, sinusubukan pa rin gumawa ng video. Ayun, medyo nagkaroon ako ng encouragement, no, mga kasabwat. Dahil sa mga nakita ko, nabasa ko about sa nangyayari sa YouTube, no. Ayun, bago siguro tayo magsimula dito sa topic natin ngayong araw, i-address ko lang to, no, yung mga nangyayari. Alam ko, andalas ko mag-upload ngayon ng mga, or yung mga last uploads ko, yung mga videos ko is medyo discouraging, no, para sa akin, sa sarili ko. Pero nung nag-research ako, sinubukan ko kasing alamin ano nga bang pwede kong gawin para hindi mamatay yung channel ko. Kasi nanghihinayang ako sayang, 'di ba? At nakita ko talagang hindi lang pala ako. Ang dami ring mga YouTuber na bumaba yung views, humina yung pag-angat ng channel. Hindi lang pala siya sa akin nangyayari. So, ayun, hindi naman natuwa ako na ganun yung nangyayari sa iba, but natuwa lang ako na hindi pala siya specific sa akin lang. So, kala ko kasi nung una parang baka wala nang nanonood sa akin or whatever, no. Akala ko parang pangit na yung mga content ko, no. Pero nangyayari na pala talaga siya dahil yung mga tao mas maikli na yung attention span. Ang hirap na mag-retain ng nanonood ngayon, no. So, ayun. Sige, tama na yung ganyang kwento. Simulan na natin agad. At ano nga bang pag-usapan natin ngayon? Well, kung nabasa niyo yung title, no, pag-usapan natin is bakit nga ba 2024 na ang hirap pa rin humanap ng trabaho sa Pilipinas kapag meron kang tattoo. Okay, pag-usapan natin yan, pero intro muna. Yes, sir. Yun. Eto na nga, no. Alam ko nagawan ko na to ng video kung bakit nga ba mahirap humanap ng trabaho sa Pilipinas kapag meron kang tattoo. Pero nung mga nakaraan kasi, no, medyo gumaganda yung estado nating mga may tattoo dito sa Pilipinas kasi may mga nag-hire na ng mga may tattoo katulad ng Jollibee. May nakita na ako ng mga may tattoo. Even other mga klase ng trabaho, nag-hire na sila ng may tattoo. Pero ayun, bakit nga ba ganun, no? Hindi pa rin siya nagbabago. Ang hirap pa rin kahit may mga nag-hire na. May mga malalaking kumpanya na nag-hire ng mga taong may tattoo. Siguro kailangan natin bumalik sa umpisa kung bakit nga ba 'to nangyari in the first place, no? So, syempre, kailangan nating malaman bakit nga ba nauso yung tattoo sa Pilipinas. So, una, meron talaga tayo, dalawang klase kasi yan eh. Meron tayo nung traditional na tattoo, which is yung sa Kalinga, Kalawang-od. Yan. So, yun yung traditional natin. Pero, meron din tayong mga tattoo na impluwensya ng ibang bansa. Katulad ng nagpunta dito sa Pilipinas, yung mga sundalong Amerikano. 'Di ba? Nakita natin na, meron silang tattoo. Bakit ganoon? Bakit ganyan? May mga sundalo rin na nagtatattoo sa kapwa sundalo na nakita ng mga Pilipino. Hanggang sa natuto tayo at dahil nga, syempre, astig yung mga sundalo, 'di ba? Mga kano, sundalo, malaki katawan, may mga tattoo. Yan. So medyo naging simbolo siya ng masculinity dito sa Pilipinas, no? So nakita ng mga tao na engganyo, may mga nag-aral, matuto, mag-tattoo, tapos may mga nagpa-tattoo din. So naging mga siga-siga yan. So medyo pumangit yung paningin ng mga tao noon sa tattoo. Ganun yung nangyari. Ito hindi naman to parang based sa history talaga, pero ito
base to sa mga nakakausap ko na mga matatanda na may tattoo. Yan. Mga sinaunang tattoo artist, mga luma. Kasi ako, I consider myself an old school tattoo artist kasi nga, yung mga nagturo sa akin, mga old school din. So, base yung kwento ko na to or yung etong pinapaliwanag ko, base to sa mga nangyari sa kanila na experience nila. So, yun. Kasi, may mga nagturo sa akin mag-tattoo. Kasi hindi lang naman isa, maraming nagturo sa akin, maraming tao o mga tattoo artist na nakunan ko ng kaalaman about sa pagtatattoo. At karamihan sa kanila, mga medyo may edad na. Yun. Sabi nila, ganun nga daw, nagsimula to sa mga sundalo. Yan, may mga nagturo sa kanila. Depende siguro. No? Hindi ko alam Siguro, kung sa iba kayo magtatanong or kung iba yung magkikwento, baka iba yung maging kwento. Pero ito kasi, yung naging experience ng mga kakilala ko. No? May nagturo sa kanila na mga sundalo. May mga nagtanong na mga sundalo na saan pwedeng magpatato, gusto ko magpatato. Ganon. May mga natutunan sila galing sa mga banyaga, syempre. Tapos hanggang sa dumami na yung mga nagpapatato. Syempre, may mga napapanood din tayo sa ibang bansa, sa mga movies, yan. Meron ding mga Pilipino na galing ibang bansa. So, ayun, marami siya. Halo-halo na rin yung pinanggalingan nung history nung modern tattoo dito sa Pilipinas. So nung may mga natuto na mag-tattoo, nag-tattoo sila, tapos most of the time kasi yung mga gusto magpa-tattoo is gustong maging astig. Yung mga astig mahilig sa gulo. Yan. May mga nahilig sa tattoo dahil mga gustong maging astig, magmukhang mas astig pa, mas macho, mas matapang. Siyempre, yung mga ganyan, minsan sila yung ending na mga hindi malayo sa suntukan, sa gulo, sa trouble, 'di ba? Ganun yung mga nangyari, no? Tapos may mga nakulong, siyempre, sa loob ng kulungan, kumalat din yung ganyan na nauso yung tattoo, siyempre, since nasa loob ng kulungan. Ito, kwento sa akin ng isang kakilala ko is, since walang magawa, mga nasa kulungan, mga siga, mga paastig, kailangan maging astig, siga, hindi ka mabuli sa loob ng kulungan, mga nagpapatato din. So doon kumalat ng kumalat, dumami ng dumami yung mga nagpapatato, no? Tapos syempre yung mga gang na nauso, 'di ba? Ang dami niya nagsimula sa loob din ng kulungan, no? Yung ibang mga gang, mga nakalabas din, mga nakalaya na, tinuloy yung gang sa labas, hanggang and so on and so forth, 'di ba? So, dumami ng dumami yung mga may tattoo, nagpapatattoo, at naidikit siya sa pangalan ng trouble, ng gulo, ng mga nakulong, nakukulong, ng gugulo, 'di ba? Mga siga. So, pumangit yung ideology ng mga tao sa may tattoo. Syempre yun yung nung araw pa, nung unang panahon pa, 'di ba? So ganun nagsimula, ganun kumalat yung modern tattoo dito sa Pilipinas, base sa nakwento sa akin. Kasi syempre wala naman sa mga libro yan, wala sa mga napag-aralan. Bumabase lang yan sa mga kwento na naipapasa ng mga nakatatanda, 'di ba? So yun, syempre since ganun yung naging isipin ng mga tao sa tattoo at nadikit sa mga trouble, sa gulo, yung art, naging misconception na pag may tattoo is masamang tao, galing kulungan, nasa loob, may gang, or whatever. Ganon yung naging misconception. Syempre, sila yung mga sinaunang tao, 'di ba? At ngayon, habang tayo nagtatrabaho, nagsisimula pa lang sa buhay, ang mga naging boss natin is yung mga nauna, syempre. At noon, yung mga talagang nag-aaral, nagtatayo ng mga negosyo, korporasyon, umaangat sa mga korporasyon, business, sila yung mga old school din na ayaw ng tattoo. Yung tattoo is para sa kanila siga, gulo, masamang tao, ganon. So
Kaya ang nangyari, syempre, sila na yung mga boss ngayon, sila na yung mga nauna sa atin ayaw na rin nila mag-hire ng mga may tattoo. So, ganun yung nangyari. So, kaya, ang daming business ngayon or mga trabaho na ayaw din mag-hire ng mga may tattoo. Hindi na sila sumunod dun sa, katulad ng sa iba, sa US, di ba? Walang problema sa kanila kahit naka full sleeve or whatever. Nag-hire pa rin sila, di ba? So, kaya ang hirap humanap ng trabaho dito sa atin sa Pilipinas. Kasi syempre, ang mga boss is mga old school. Ganun pa yung mga isip nila. Tapos syempre ngayon, since hindi naman lahat old school meron din mga umaangat na mas bata sa kanila. So sila yung mga open-minded. Mas nag-hire sila ng depende sa skill or sa experience, hindi dahil sa itsura or hindi sila bumabase sa itsura ng tao. So yun, syempre dahan-dahan din silang umaangat. Ngayon, sa palagay ko, dadating din yung panahon na kapag yung mga makabagong tao na rin yung mga nasa itaas, hindi na rin tayo ganun kahirap kakahanap ng trabaho, no? Although medyo nagkaroon ng konting pag-atras, 'di ba? Dahil ayun nga sa PNP, sa mga pulis, pinagbawal na naman yung tattoo, no? Ewan ko, noon alam ko bawal naman talaga, but hindi na nila pinansin noon. Pero ngayon, bawal na naman siya, pinapabura. Ganun yung nangyari, no? At syempre, nagre-reflect din 'yan. Mga pulis na nga 'yun yung nagbabawal Ganun na naman sa mga trabaho, sa mga korporasyon. Ang hirap na naman humanap ng trabaho. Nakikisabay sila doon sa nangyari na 'yun. So, siguro dahil nga doon sa tanong, no, na nabasa ko sa comment section na 2024 na, ang hirap pa rin humanap ng trabaho, or hindi totoo yung sinasabi mo na hindi naman ganun kahirap humanap ng trabaho. Well, ayun na nga, yung medyo naging negative impact nung pagbabawal ng PNP sa mga kapulisan na may tattoo. Siyempre, mga old school yung mga yan 'di ba? Puro matatanda yung mga nasa taas niyan. Hindi katulad kasi kung makikita nyo naman, no, sa US, sa ibang bansa, may mga police na talagang naka full sleeve, 'di ba? At wala, ayaw nila sundin 'yon. Mas gusto nilang sundin yung talagang old school na batas or na law na pinagbabawal talaga 'yon. So, isa 'yan sa mga nakaapekto, no? At syempre, again, dito sa atin sa Pilipinas, majority ay Katoliko. As in, karamihan talaga Katoliko. At alam mo naman sa simbahan, sa mga old school na Katoliko, medyo maselan sila sa ganyan. Ayaw nila ng ganyan. So, syempre, dahil nga maraming negosyo na ang may-ari ay Katoliko rin. At hindi lang naman Katoliko, no? Pero yung ibang relihiyon din na talagang ayaw sa tattoo is nakakaapekto rin, 'di ba? Ayun, siguro yun yung masasagot ko dito. Again, sa history, don't quote me on this, no? Syempre, bumabase lang din ako sa kwento ng mga nakakatanda sa akin. At ganun din naman, no? Sa pag-analyze ko kung bakit ang hirap humanap ng trabaho kapag meron kang tattoo. Syempre, nakadikit na yung trouble dyan yung pagiging masamang tao kapag meron kang tattoo. So, ganun yung nangyayari. Well, ayun, yun lang. Medyo humahaba na naman yung video, no? Sana nasagot ko yung tanong. Sana rin mas maraming makaintindi sa atin na hindi naman dahil marami tayong tattoo is hindi na tayo magiging effective sa trabaho or magiging masamang tao tayo kapag tinanggap nila tayo sa trabaho, no? Ang dami kasing no, ang daming factors na nakakaapekto. Kadalasan din ang mga napapanood natin sa balita, yung mga nahuhuling masasamang tao, ang dami ring tattoo. Alam nyo naman, mga tao, ang nakikita lang is yung mali. Wala naman sila nakikitang tama, 'di ba? Parang
ikaw sa buong buhay mo, kung buong buhay mo naging mabuting tao ka, gumawa ka ng isang mali is yun na yung magde-define sa'yo sa paningin ng ibang tao. At ganun na ngayon nangyari sa atin. Tapos hindi pa sinusuportahan masyado, no, yung traditional tattoo natin. Unlike hindi katulad sa ano, 'di ba, sa Polynesia, sa mga Maori, yung mga tattoo nila is naging part ng culture talaga nila. So kung ganun yung style ng tattoo is wala silang pakialam pagdating sa trabaho or whatever. Kasi nga part ng culture. Well, kung yung mga ganung tattoo talagang ipagpapatuloy natin yung ganung kultura, siguro hindi malayo na mangyari din sa atin yung katulad sa kanila na kahit maraming tattoo, basta traditional yung tattoo, wala silang problema. Yun lang naman. Again, subukan ko na ulit gumawa ng video every week. Pero sa ngayon, puro about tattoo pa din hanggang makalipat tayo ng ibang style ng mga video. Kasi sabi ko nga, gustong ibahin yung format natin, no? Mas maging more personal yung videos. Hindi ko pa rin talaga alam. Gusto ko sanang subukan yung lifestyle, no? Pagpapapayat, no, gym or whatever, kasi mahilig ako doon, no, pero hindi ko pa siya masimulan, sobrang dami kong ginagawa sa trabaho. Pero subukan natin simulan yan. Sinusubukan ko siyang gawin paunti-kunti sa mga reels, sa mga my day, pero tingnan natin, pinagpa-practice ako pa yung style ng video yun lang naman. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video. Okay? Yun lang. Peace out.